Welcome ulit sa channel ko. Ngayon, may nag-request sa akin na mag-overhaul ako ng isang grounded na motor. Ito, isi-share ko to sa inyo. Isa siyang boom winch motor. Ayan, siya yung nagbababa at nagtataas. Makikita ninyo, bulok na talaga siya. Matagal na siyang hindi nagalaw. Ngayon, yan, titesterin ko siya. Makita ninyong zero insulation talaga siya, grounded talaga siya. Ayan, kasi nabulok na yung cover niya. Ayan, tinitester ko siya. Ayan, zero talaga, 0 mega ohms. Ayan, mapapansin nyo, pumapalo yung insulation tester sa 0. Ayan, kaya babaklasin ko yan, uhugasan din, i-make up ko siya, i-recover ko. Ayan, makikita niyo yung cover niya, wasak na. Then tatanggalin namin yan, saka lilinisan, pipinturahan ulit. Baka sakaling marirecover pa siya, pero estimate ko marirecover kasi hindi naman siya talagang ginagamit. Madalang lang siyang gamitin. Hindi talaga na yung pinaka winch motor niya, yung cargo winch talaga na lagi-lagi. Siya boom lang, kung gagalawin yung boom, saka lang siya magagamit. Ayan, nabaklas na namin. Dinala ko siya sa workshop ko. Yan, din makikita niyo yung kalawang sa katawan niya. Talagang bulok na siya. Pero sisikapin kong i-recover siya. Kahit na bulok na yung katawan niya, basta't hindi lang siya mabutas sa loob, din yung coil niya okay lang, magagamit pa natin siya. Ayan yung gear na nakatutok doon sa gearbox niya. Yan, nakatayo lang siya yung posisyon niya. Yun lang yung trabaho niya, paikutin niya yung gearbox. Then, ayan, walang ibang gagawin kundi titiktikin siya. Pero ginamitan namin siya ng jet chisel. Ayan, pang air chisel siya, ibig kong sabihin, para hindi siya gaanong mabugbog. Din makikita nyo naman yan, yung titiktikan namin. So, ang dami, puro kalawang. Halos kalahati ng katawan niya talagang yan, makikita ninyo. Pati yung cover, wasak talaga siya. Yan, ang cover niya, kasi nakatuwad siya, doon talaga naipon yung tubig. Mapapansin nyo naman, talagang gagrounded talaga siya. Yan, ang malapit doon sa cover, brown na brown, puro kalawang. Yun ang nagpa-ground sa kanya, nagpa-zero insulation. Kaya kailangan talaga siyang tanggalin. Ayan, titester ko muna para makita talaga yung zero. Ayan, medyo malabo lang yung pagka-video ng kasama ko. Zero talaga yung resistance niya dyan. Ayan, baka makita niyo rin niya, mapansin niyo na pumalo sa zero kahit binaklas na doon sa pinagkakabitan niya. Then kinuhanan ko rin siya ng resistance, okay naman, pantay naman yung resistance niya ng UBW, kaya may pag-asa pang ma-recover siya. Ibig sabihin talagang grounded lang yung coil niya sa loob, kailangan lang ng linis. Ayan, dinouble check ko talaga kasi malalaman natin kung may tama na yung coil, hindi na magkaparehas yung resistance niya, malayo na yung diferensya. Okay lang magdiferensya ng point ohms, pero kapag 1 ohms na 2 ohms na yung diferensya nila, mayroon ng posibilidad na i-rewind na natin. Kaya pinagtiyagaan ko talaga siyang baklasin at saka ayusin. Ayan yung solvent na ginamit ko. Yan, yung solvent na yan. Then inisprayan ko siya ng solvent. Yan, ginamit ko ng hangin, ginamitan ko siya yung air gun. Talagang panglinis siya. Ilalagay mo lang yung hose doon sa solvent mo, saka ibubuga doon ng hangin.
talagang tanggal yung nasa loob niya, mga sa singit-singit niya kasi malakas yung pressure ng hangin. Yun ang magandang paglinis. Yung sa nag-comments dyan na ipapakita ko kung paano ko ako naglinis ng mga ganyang grounded na motor, ayan, para sa'yo yan. Shout out sa sa'yo din sa panonood mo ng mga videos ko. Ganyan lang po maglinis. Din pagkatapos kong lilinisan yan, i-heating ko na siya. Pagkatapos maglinis ng solvent, bugahan muna natin ng hangin para mawala yung mga solvent na natira sa loob. Ayan, kung mapansin niyo yung solvent doon sa pinaglalagyan, talagang brown na brown. Doon ko pa lang sa loob siya ini-sprayhan. Ibig sabihin yung mga kalawang doon sa loob natanggal niya. Yun lang ang the best na paraan para talagang mabilis mo siyang malinis. Pero kapag buhos-buhos lang o brush lang, hindi natin kayang linisan yan. Kailangan natin ng hangin. Yan, ganyan. Yung spray gun. Yun talaga yung panglinis. Maraming klase namang spray gun. Sa akin ganun yung ginagamit ko. Ganun lang kasimple. Tsaga-tsaga lang. Linis. Katulad niya na bulok na yung motor. Pero basta't hindi lang butas yung motor, hindi lang basag yung katawan niya, may pag-asa pang ma-recover yan. Magagamit pa natin. Din ayan, natapos ko ng linisan, sinubukan ko uling kuna ng insulation tester. Ayan, ng miniger ko muna. Then yung resistance niya is about 5 mega ohms. Nawala na yung zero niya. Ayan, makita niyo, baka mapansin niyo, pumalo yung pointer sa 5 mega ohms. Hindi na siya sa zero. Malabo lang kasi yung pagkakuha ng alalay ko. Pasensya na po kayo. 5 mega ohms na siya, pero kahit 5 mega ohms, kailangan pa nating i-heating. Kung meron kayong mga baking machine, yung pang-bake talaga ng motor, mas maganda. Pero sa akin, meron lang akong portable fan heater. Ayan. Then, ang gagawin ko dyan, tatakpan ko lang ng asbestos para hindi tumagos yung init niya. Within 2 to 3 hours, malalaman na natin kung na-recover na siya. Tataas palalo yung resistance ng coil niya. Ayan. Talagang isasara natin para hindi lumabas yung init. Ganun yung ginagawa ko. So, pwede namang ilaw, pang init. Yung mga halogen. Kung gusto nyo halogen, pero tatakpan nyo lang. Ayan, kinunan ko ulit ng resistance. Ayan, tumaas na siya. Mapapansin niyo, umabot na siya sa 100 mega ohms. Ayan. Kanina 5 mega ohms, din naging 100 mega ohms. 2 hours na yan na pag-init ko sa kanya, pag-heating. Ito naman pala, yung sa nagtatanong dyan sa insulation tester, ayan, kung paano gamitin, napakadali lang naman. Power on off lang naman, din mayroong power lock. Kung naka power lock, ayan, steady yung indicator light niya, pwede mo nang gamitin yung dalawang test probe. Yung test probe, yung ground, ilagay natin sa body ng motor. Okay, din ito, mayroon na siyang 500 volt capacity. Tamang-tama lang sa 380 and 220 volt na motor, dual voltage. 500 volt lang yung maximum nito ng ginagamit kong insulation tester. Meron naman akong iba, pero ito lang ginagamit ko kasi maliit lang din naman na motor. Okay, then kung paano natin siya gamitin, ayan, select lang natin sa power lock, din yung ground niya, test probe niya, ilagay natin sa body ng motor. Din yung positive, ilagay natin doon sa lead, sa terminal lead ng motor. Ayan, kung mapapansin niyo, umabot na siya ng 200 mega ohms. Napakaganda na. Kanina 5 ohms, 5 mega ohms, din naging 100 mega ohms, ngayon 200 mega ohms. Mas maganda kung infinity. Yan yung ibig kong sabihin diyan. 0-0 talaga siya. Talagang napakataas. Din napakainitan ng motor, kaya tinigilan ko na, babarnisan ko na lang. 200 mega ohms is the best na yun. Wag lang siyang bumaba ng mga
1 mega ohms, 2 mega ohms. Ganun lang kasimple din. Ang ginamit kong varnish, ayan, spray varnish lang na red. Pwede naman ninyong ibabrush. Pero kung sa akin lang, mas maganda yung spray varnish kasi yung sa sulok ng coil natin, papasok doon pag tinagilid mo yung spray. Pero pag brush lang, yung sa likod banda, hindi natin masisingit yung varnish. Kaya useless lang. Mas maganda yung spray varnish kung ako lang yung papiliin. Pwede rin ito ibuhos yung red varnish, pero doon sa may stator niya, lilinisan natin pagkatapos nating varnishan kasi kakapal yun, baka sisikip yung rotor doon. Yan, excuse me. Ganun lang, napakasimple lang. Sa nag-request nito, panoorin mo kung anong ginawa ko dito para ma-recover ko siya. Malaking tulong to sa inyo kung hindi pa kayo naka-encounter, lalo na sa mga beginners sinasabi ko. Yung mga veteranong electrician na talagang laro-laro na lang to yung mga ganitong trabaho ng electrician. Baga panghimagas na lang tong mga ganito. Sa mga beginners lang kasi wala pang mga technique, ayan, kunan ninyo ng ideya yan. Kaya gumagawa ko ng mga videos dito sa channel ko, sa mumunting channel ko, para ma-share ko sa inyo kung anong mga ginagawa ko sa trabaho ko. Kahit hindi perfecto yung sinasabi ko lagi, ideya lang po yung ma-share ko sa inyo. Kung ano yung mga diskarte na halimbawa kung katulad nito, bulok na yung motor, huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta't hindi pa basag yung katawan niya, gagana pa siya. Din hindi pa sunog yung coil niya, gagana pa po siya. Kahit na may butas siya ng konti, kagaya nito, yung cover nito meron ng butas na konti, titirahin ko lang siya ng silikon. Then patuyuin muna natin ng silikon ng maayos bago natin pipinturahan. Hindi na makakapasok yung tubig doon. Then ang the best din dyan, halimbawa pagkatapos ng pintura, ang gagawin natin, lalagyan na lang siya ng cover. Tulad niya, hindi naman siya laging ginagamit. Ayan, miniger ko ulit. Pagkatapos kong varnish na pinatuyo konti, halos umabot na siya ng infinity. Ibig sabihin, aabot na siya sa pinakamataas na resistance. Kunting-kunti na lang. Kaya the best na yan yung pag-overhaul ko na yan. Then nasubo ko na rin yan, hindi ko na naipakita sa inyo. Pinaikot ko muna yan bago ko pipinturahan ngayon. Ayan, makikita ninyo yung tinapalan ko ng mga silikon dyan. Yung medyo may tama na yung mga cover niya. Sinigurado ko ng silikon ng makapal-kapal. Then, ayan. 'Di ba? Tapos na siya kahit na bungi-bungi na yung gilid niya. Pinalitan ko siya ng terminal cover. Nangahoy ako sa iba. Ayan na, buo na siya, motor na. Pwede pa siyang gamitin. Yung gagawin diyan, tatakpan ko na lang siya. O babalutin siya ng plastic kung hindi lang naman ginagamit para hindi siya lalong mabulok. Okay? Yan, yan lang masishare ko sa nag-comments dito. Then maraming salamat sa panonood.